Sa ngayon wala pa. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na may maihaharap ako laban sa'yo, tapos na ang maliligayang araw mo. Isang magaling at poging aktor ang tampok natin sa bidyong ito. Magaling siyang gumanap bilang leading man sa mga pelikula at kadalasan naman ay kontrabida sa comedy at action film. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Michael Benedict Rodriguez o mas kilala natin bilang si Miguel Rodriguez sa harap ng kamera. Ipinanganak noong November 5, 1962 sa Las Piñas, Metro Manila. Siya ay mayroong dalawang anak sa negosyanteng si Teske at isa nga dito si Sam Rodriguez na sumunod sa yapak ng kanyang ama sa pag-aartista. Si Miguel Rodriguez ay isang aktor at model at dahil sa kanyang gandang lalaki ay madalas siyang inihahambing sa isang Hollywood actor na si Christopher Reeve na sinasabing hawigin daw ng ating bida. Si Miguel ay nagsimula sa industriya nang nadiskubre siya ng tanyag na filmmaker at national artist na si Lino Brocka, kung saan ay isinabak agad siya nito sa komersyal ng close-up noong 1981. Ang kauna-unahang pelikulang kanyang pinagtampukan ay Ang Mainit na Puso at nasundan pa ng pelikulang Tulab Again, kung saan nakasama niya si megastar Sharon Cuneta noong 1982. Nagpakita ng talento sa pag-arte at pagiging leading man nito sa pelikula, kaya naman nasundan pa ito noong 1984 sa pelikulang Experience at nakatambal nito si Snooki Serna at dinirek ng batikan direktor na si Lino Brocka. Matapos nito ay nagkasunod-sunod na ang mga proyektong alok sa ating bida. Gumanap siya sa mga pelikulang Virgin Forest at I Can't Stop Loving You noong 1985, Bukas ang Kasal Ko at Payaso noong 1986. Kapag lumaban ng api at binibining Superman noong 1987 at marami pang iba. Taong 1987 hanggang 1992 ay napasama ang ating bida sa TV sitcom na Palibhasa Lalaki ng ABS-CBN. Dito ay nakasama niya mga sikat na artista ng panahong iyon na sila Joey Marquez, Richard Gomez, Ami Perez at ang batikang aktres na si Miss Gloria Romero. Dahil sa galing niya sa pag-arte at tikas ng tindig, kaya noong panahon na pumutok ang mga action films ay isa ang ating bida sa madalas kunin sa mga aksyong pelikula. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan ay ang Partida noong 1985, Hanggang Kailan Ka Papatay noong 1990, Lacson, Batas ng Nabotas noong 1992, Ronquillo noong 1993, Huwag Mong Isuko ang Laban noong 1995 at marami pang iba. Bukod sa pagiging leading man ay madalas din siyang gumanap bilang leader ng sindikato, tiwaling pulis at marami pang iba. Siya ay nanominate ng 3 beses bilang Best Supporting Actor mula sa PAMAS noong 1985 sa pelikulang Partida, noong 1988 naman sa pelikulang Ibulong Mo sa Diyos at noong 1994 sa pelikulang The Elsa Castillo Story, at nakuha niya ang titulo ng Best Supporting Actor sa pelikulang Ibulong Mo sa Diyos na kinabilangan niya noong 1988. Noong 1986, nagkaroon din ng pagkakataon na maging host ang ating bida sa Binibining Pilipinas 1986 Grand Coronation Night na ginanap sa Araneta Coliseum. Halos lahat ng malalaking pangalan sa industriya ay nakatrabaho na din niya gaya ni FPJ, Dolphy, Lito Lapid, Eddie Gutierrez, Bong Revilla at marami pang iba. Sa mahigit 1 dekada niya sa industriya ay tumatak na siya sa mga manonood at mga tagahanga niya na sumusubaybay sa kanyang karera. Noong 1996, matapos mailabas ang kanyang kahuli-hulihang pelikula na Huwag Mong Isuko ang Laban, ay nagdesisyon na ang ating bida na magretiro na sa industriya. Matapos ang nasabing pagreretiro ng ating bida, 1 taon nakalipas nang gulatin niya ang publiko at mga tagahanga at mga mahal sa buhay na pumanaw na ang magaling na aktor. February 14, 1997, nang sumakabilang buhay na ang magaling na aktor na si Miguel Rodriguez sa edad na 35 matapos na matagpuan na walang buhay sa kanyang sariling tahanan sa BF Home International Village sa Talon, Las Piñas. Ang kanyang pagpanaw ay naging kontrobersyal ng mga panahon na ito kung ano ang tunay na naging dahilan kung bakit siya namatay. Marami ang nagsasabi na si Miguel Rodriguez ay nagpakamatay, subalit lumabas ang resulta sa autopsy ay napatunayan na ang tunay na naging sanhi ng pagpanaw ng aktor ay pancreatitis na nagresulta sa nocturnal death o bangungot. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa St. Jerome Emiliani Church sa Alabang.
Bagamat maaga ang naging pagpanaw ng ating bida, ang kanyang mga naiambag sa industriya ay hindi na malilimutan pa. Isa si Miguel Rodriguez sa mga epektibong aktor na kahit ano pa ang papel na gampanan ay magagawa niya ito ng mahusay at may buhay. Ang bawat pelikulang kanyang kinabibilangan ay nakatatak na at patuloy natin binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong mga naging pelikulang kinabilangan ni Miguel Rodriguez ang talagang napabilib ka na karakter niya? At meron ka din ba ang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Dahil pag nawala ka, sabihin niya nangunan ako, huwag mong sabihin NBI ka. Tutukutin kita kahit saan ka magtago. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Ikaw naman kasi ningning eh. Kung tinatanggap mo na ba yung pag-ibig ko eh. Tsak na. Nako, tsaka na lang yan ano?